Po, wala ako kahit ano. Suriin niyo mula ulo hanggang talampakan, kahit saan pa. Walang nakatago si kapatid na Marisa, kundi nakalahad na lahat. Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat pinadadama niya, anak, ito ang plano ko. Pagkakaitan ba kita? Kung nanaisin kong pakainin kita ng masarap, pakakainin kita. Kung nanaisin kong bibigyan kita ng ganito, mabibigyan kita. Kung nanaisin ko na ipagkaloob ito sa'yo, maipagkakaloob ko sa'yo, maging matapat ka lang sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, kung magagawa po ito ng lahat, makakamtan po natin ang magandang plano. Amen po ba yun? Ganun lang po kasimple para hindi na kayo mahirapan. Minsan po, kaya nahihirapan, may tanong ang tao, bakit kaya ako nagkasakit? Bakit kaya dinaranas ko ito? Alam niyo po, tanungin mo sarili mo, bakit? Amen? Walang partisyon si God sa nangyayari sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Hindi. Kung pinahihintulutan man niya, yun ay para masuri mo na wala kang ibang tatakbuhan, kundi ang plano niya ay makilala mo siya. Buhay po bang Diyos? Ganun lang po kasimple, mga kapatid. Yun po yung gusto ko pong itumbok sa isip at puso ng bawat isa. Hindi ko po kayo pinangangaralan, subalit ito po isang aral na ininunukal po niya sa aking kalooban, sa puso ko, na sa dakong ito ay aking nasumpungan, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ito anak antop din mo, akong si Yahweh ang pinaglilingkuran nyo, kakamtin nyo ang lahat na mula sa akin, maging matapat lamang kayo. Buhay po bang Diyos? Lalaban ka ba? Hindi ka nalalaban para sumaway, kundi lalaban ka para kamtin yun na hindi mo nakukontrahin. Amen? Kundi anuman ang harapin mo, nakalooban ng Diyos at plano niya, tanggapin mo ng buong puso. Gumanap ka ng buong puso. Tumupad ka ng buong pag-ibig. At ang plano ng Diyos ay ilalatag niya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, bilang Mother of the House muli, salamat sa Ama. Kaya ganito na lang po kasigla si kapatid. Sapagkat pinangakuan ako ng Ama. Hindi ko ito pinagmamayabang, subalit maaari ko na ibigay sa inyo. Anak, gawin mo muna ito. At kapag nagawa mo ito, ito naman ang ibibigay ko sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang ang Diyos. Kasunduan. Makipagkasundo ka sa Diyos, maging masunurin ka sa Kanya, tumupad ka sa Kanya at maging matapat. Ang plano niya ay ibibigay niya sa iyo na walang mali. Muli, magandang umaga at salamat. Maraming salamat po, Mother. Ang susunod ko po tatawagin ay mag-aalay po na isang magandang awitin para sa amin lahat. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Pilar. Mananghaya. Ay, asa loob ba? Isang mapagpahalang umaga po sa pahapon na pong ito. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong kay buti ng Ama, bawat tumitindig sa harapan, pawang katotohanan, lamang po ang pinahatid sa inyo. Bakit nga po ba kami patuloy at patuloy na naririto? Sadya nga pong ito ang plano ng Diyos para sa aming mga hinirang niya. Sapagkat totoo po, Mami, ako din po. Ang totoo po, nasa Manila din po ako. Kahapon, pinaluwas kami ng anak ko. Konting pagbabahagi lang po. Subalit, kay sarap pong magbakasyon sa anak, hindi po ba? Lalo na't kung hiling na hiling ng anak mo. At noon pa po kami pinagbabakasyon. Subalit, sadya nga pong ibang nadarama ko. Sabi ko, anak, sapat na yung napagbigyan kita. Hindi ko kayang umabsent. Parang nag-aaral, ano po. Ganun po ang sabi ko. Ewan ko po ba, napakahirap pong lumiban. Sapagkat alam mong dakong ito ay tipanan nga po. Para po sa ating Panginoon. Sarap po ng buhay ko doon. Panood lang. Tapos nag-aayang mamasyal yung anak mo, ganun.
Kay buti ng Ama, sadyang ibinibigay niya po lahat ng kaparaanan. Yun pong anak ko na yun ay isang pasaway din, mana sa ina. Pero ngayon napakabait po. Napakabait din ng kanyang naging kabiyak ng puso. Kaya, ayun po, papasalamat ako sa Ama sa biyayang kaloob sa kanila na sa paunti-unti nga po, kung paanong tinura ng Banal na Espiritu, kung paanong ipinaglaban mo ako, akong bahala sa mga mahal mo. Amen po ba? Yun nga po, sa mga anak ko, dun niya po ipinagkakaloob ang biyayang marapat. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kaya, umuwi po kami kaninang maaga na kabiyak ng puso na dapat sana tumatawad pa, Mama, bukas na lang. Martis nga daw po, okay na kaming umuwi. Sabi ko, hindi. Absent ako, ayoko yata yun. Kaya, tunay nga pong handa kong ito. Planuhin mo man ang sarili mo na magpasarap ka, magbakasyon ka, subalit, ang kalooban pa rin po niya, ang siyang maghahari. Hindi ewan ko po, kahapon talagang, akala ko nga po, hindi ako makakalusot sa anak kong makakauwi. Habang nagpapahinga po ako, nagtulog-tulugan ako. Subalit ang diwa ko po'y gising. Habang ako'y dumudulog, tumutulo ang luha ko, iniisip ko pa lang na hindi ako pauwi ng anak ko. Bakit? Ang bigat po talaga. Kaya kayo rin po, kapag nadaman nyo na po, natunay ang Diyos na kumikilos sa inyo, hahanap-hanapin. Sapagat nga po ang dakong ito, damang-dama mo kung paano kanya nililingap. Napakasarap po. Wala po akong masasamit kundi masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Kaya sa mga sandali pong ito, nawa po lahat tayo kahabagan ng ating Panginoon. Naway, higit lalo sa aming anak na si Rochelle sa mga sandaling ito, Ama, pagalaw mo po sa kanya ang awat habag mo. Pagpalain mo po siya. Naway, kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway, kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya, makikilala sa lupa kaniyang pagliligtas, pagmamahal. Naway, kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Purihin siya, mga bansa, ang Diyos, ang Hari at Ama. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat katarungan mamamayani. Naway, kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman.
Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tikim kabanalan. Bagong umaga, sumikat, napawi ang takot at kaba. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Salamat po. Maraming salamat, Tita Pilar, sa magandang awiting inalay mo sa amin lahat. Ang susunod ko pong tatawagin, siya po ay isang alagad. Tinatawagan ko po ang aking inaanak na Ana.